At eto na nga po ang susunod na malaking hamon para sa Smart Gilas Pilipinas. Makakalaban ng ating Blue Boys ang the only remaining undefeated team dito sa William Jones Cup, ang South Korea. Magandang gabi Pilipinas, Magumar dyan kasama one of the 25 greatest to ever play the game of basketball sa ating sulok na mundo, si Coach Ronnie Magsano. Ang Pilipinas ay mabilis na bumalik sa winning note pagkatapos matalo sa Jordan. At kagabi, tinalo na lang Malaysia 86-68. Samantalang ang koponan ng Korea, bahagyang naglaro sa tadhana, subalit eventually nakalusot kontra sa Japan 69-67. So itataya natin ang ating 3-1 record kontra sa 4-0 ng Korea. Let's take a look at the top performers kagabi kontra sa Malaysia. Nagdesisyon si Coach Raiko Turuman na ipahinga na nga si Marcus Dautin at si JD Casio in preparation para dito sa paghaharap sa Korea. At itong tatlong manlalaro na to ay tumikada ng 41 out of the 86 points of the Philippine team. Idagdag mo pa dyan ng puntos ni Japet Aguilar na nasa twin digits din sa magandang panalo ng Pilipinas kontra Malaysia. So si Cristio nga at ang kanyang shooting ang nagbida doon. At ito ang ating naging lakbay so far heading into day number 5. Tinalo natin ang Iran, ang defending champion, ang two-time champions na Iran by 14 points. Tinalo natin ang host country by 12 points bago tayo natalisod kontra Jordan 2 days ago. Subalit mabilis tayong bumalik at ngayon once again in contention to take away the top spot from Korea kung tayo'y makakalusot laban kay Coach Herjay at sa kanyang mga bataan. So eto, patuloy ang aksyon dito sa day number 5. Ang Korea, ito po ang kanilang mga inaasahan ng kanilang sinasandalan. Si Oh, si Yang at si Kim Joo-sung ang bumomba kagabi kontra Japan. Tignan natin ang production nitong tatlong manlalaro na to. Yan ay a total of 50 points from 3 players out of the 69 na kanilang itinala. Wala si TJ Moon, wala si Ha sa leading scorers dahil sila ay dapat hindi na maglalaro. Sila ay pinasok nung last 7 minutes ni Coach Herjay dahil sa takot na baka sila ay maungusan ng Japan, and eventually yung presence nila was good enough for them to get past Japan by 2 points. Yun nga, no? Mga 7 minutes na lang nung naglaro yung dalawang key players na yon. At yan, napakalinis, napakaganti tignan na itong record ng Korea. Tambak ng 60 ang Malaysia, ibinaon ng 48 points ang UAE. Samantalang tinalo rin nila in an impressive fashion ng Iran by 18 markers before going down to a tournament low 69 points. Mabuti na lamang in the end, they were able to make one defensive stop against a 3-point shot of Team Japan na kung saan yung defensive stop na yun ang naging dahilan upang preserbahan nila ang 2 puntos na abante para manalo laban sa Japan. So yan nga pong perfect record ng Korea. Ang gustong bahiran, yan ang pipilitin natin dungisan sa pagtatapat ng Smart Gilas Pilipinas at South Korea. At yan po ihahatid natin sa inyo live na live dito lang sa Active on IBC sa ilang sandali na lamang. William Jones Cup dito lang sa Active on IBC at sinisilip natin yung naging performance ng ating kapitan na si Cristio kagabi lamang sa kanilang laban sa Malaysia. Madikit yung first half, 37-34, lamang lang tayo na 3 puntos. But si Cristio nagpakawala ng 8 puntos doon sa kabuang 14 na kanyang eventual finish sa production. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng adbantaheng 27-11 kung kaya't lamang tayo in the third all the way patating doon sa fourth quarter. Pero until halfway through the third quarter, nalamangan pa tayo ng Malaysia at 38-37 bago nagpasabog ng 24-2 run ang Team Pilipinas. Tignan natin kung magiging ganun din kadikit ang ating labanan sa aming pagbabalik. We had a not so tough game yesterday, and we tried to recover some of the players. We didn't put Marcus Dautin and JD Casio in the game. We tried to play with give the chance to some bench play and keep our energy for this game because it will be very tough. Korea didn't lose the game. They are very tough. We lost on Asian games against them, and we'll try to return them. We'll try to win this game. They have outside, they have shooters, and in the inside they have the height. So what's your defense strategy for today's game? We are not afraid too much inside. We are more afraid of outside shot, and we'll try to prevent that. We'll try to be aggressive and stop their outside shot. I think that inside will be fine. Okay, good luck for At eto na ang inaabangan nating lahat, salpukang Korea at Team Pilipinas sa 33rd edition ng inyong William Jones Cup.
At kita mo naman yung power lineup ng Korea gagamitan nila, led by the 7'2" Sung Jin Ha at yung kanilang naturalized import na si TJ Moon, also known as Cameron Stevenson, magpapasimula na dito. In the first 5 days, maliwanag na ang mga koponan ay pamilyar na sa mga key players, and I'm sure that defensively, both coaches will be coming out with very sound defensive game plans and hoping that somehow they can sustain their offensive arsenals as they try to outdo each other tonight. TJ Moon on that opening drive ng Mintis with a 3-point attempt. Here we go, Smart Gilas Pilipinas on the offensive. Chris Chu scored 14 last night, Mintis. Korea nakapulot na rebound. Tandaan po natin, si JV Casio at si Marcus Douthit pinagpahinga kahapon ni Coach Raiko Toroman. At dito sa Korea, yung si Ha at si Moon, munti ka na magpahinga whole game pero last 7 minutes ginamit din sila. Korea, air pass thwarted by Douthit. Tumatakbo na naman ang Team Pilipinas. Baroka making his second start, this fouled. Well, kagabi, kinailangan natin ng second half para makuha yung ating rhythm on offense. And eventually, yung inangat ng ating laro in the second half enabled us to get past the challenge of Malaysia by 18 points. Pero ngayon against Korea, I think from the get-go, kailangan matining na ang ating laro at matibay na ang ating depensa. At nasilip na naman natin yung legendary coach. Actually, naging legend siya nung player pa siya na si Herjay. Napakahusay naman lalaro, isang lefty na point guard who can do so many things. Score, rebound, issue, find, assist. At once upon a time, naging top point guard yan ng Asia. Baroka. Gusto rin niya masama sa argumento ng mga top point guard dito sa ating rehiyon. Goes strong to the hole against the shot clock. Itong si Baroka may magandang offensive game against Jordan na kung saan siya ang namuno sa scoring para sa Team Pilipinas. Once again, coming out to start at the point guard position para kay Coach Raiko Toroman. 3.2 seconds natitira. Lots releases in and out. Marcus Douthit is there to clean it up. Maliwanag na ang tsansa ng Pilipinas laban dito sa Korea is predicated that Marcus Douthit is maganda ang ilalaro, lalong-lalo na sa opensiba. Baseline drive, Mintis na ilang kay Japet Aguilar. Pero Korea gets the ball back. Moon for 3. 0 for 2 na itong si TJ Moon. Had 7 3-point shots in that win against Iran for a total of 27 points. Definitely isang markadong gunner from the outside para sa depensa ng Pilipinas. Douthit handoff papunta kay Chu. 3-1 ang record ng Pilipinas. 4-0 naman ang Korea. We can catch the Koreans with a victory here. TJ Moon, ayaw mangyari yan. Nagmamadali mga Koreano pero ang bilis din naman nakababa ng depensa ng Pilipinas. Kang. They swing it to the left side. TJ Moon na naman. At dun sa poste, PP hit. Naipit. Puts it up and out pero merong foul. Isa sa pinaka-veteranong manlalaro dito sa kapunan ni Coach Herjay, nitong si Kim Joo-sung, scored 26 points in the last 2 games. Kadalasan ang laro niyan sentro, pero sa pagbabalik nitong si Ha, ang 7-footer ng Korea, itong si Kim has been left to play the power forward spot. Kung kaya siya ay may advantage laban dito kay Japet Aguilar na although 6'9", ay mas mababa at mas malipis laban dito sa eksperyensadong si Kim Joo-sung. Pang-5 araw na ng competition dito sa William Jones Cup. Better than 6 points, 5 rebounds, and 3.5 assists ang average. Goes 2 for 2, tabla ang ating labanan. 2 minuto na rin na lumilipas sa napaka-crucial na ball game na ito. Douthit sa poste. Kontra dito kay Kim. Douthit na doble. Lalabas niya kay Lutz. Pasa kay Aguilar na bitawan. Masyadong behind naman yung pasa, so mapupunta sa Korea ang bola. Pero maliwanag dito sa panimula ng first quarter, Coach Raiko Toroman just instructing his players to get Marcus Douthit his touches, especially in the post area. Nung kalaban natin ng Jordan, hindi natin nakita yan. Kung kaya't hindi nakabuelo itong si Marcus Douthit at siya ay nalimitahan lamang sa 2 puntos sa first 20 minutes of action. Korea on the attack. Hinahanap si Ha. Nagulangan ni Marcus Douthit. Maliwanag naman yung sabi ni Coach Raiko Toroman sa kanyang panayam kanina bago tayo mag-umpisa sa laro na yung interior defense hindi niya pinoproblema given the experience of Marcus Douthit and the bulk of Asi Taulava. Sakit yan. They go down low. Douthit sa ilalim.
Another 2 points for Marcus. I'm sure that Coach Raiko really studied the way Jordan defended the ball screens of the Philippine team, switching and turning their defense into a zone. And ngayon, binasa ni Douthit. At more than that, willing na magpasa yung mga gwardiya ngayon kay Marcus Douthit. All 4 Philippine points galing kay Marcus Douthit. Korea on the attack. Kim with a pull-up. Goes glass for the 2. He will supply the rebounding, give you points if you need it. Ganyang kabeterano at ganyang kahusay maglaro itong si Kim Ju-sung. So lahat din ng 4 na puntos na itong Korea galing kay Kim. Baroka over the Douthit, nasa kanan. Kim ang bantay niya. Nakaramdam ng konting sundot at nagamitan ng veteran moves ni Douthit. Ito si Kim. Yan ang isang galaw na pamilyar tayo sa mga nanonood sa PBA. Susuot mo yung kamay mo. Pag naka-challenge, ayan, kukuha ka ng 2 free throws. And once again, Team Philippines going to Marcus Douthit in the post area and even in the perimeter area. Nakakahawak siya ng bola, allowing the offense to flow through the hands of Marcus Douthit. Monster numbers on the part of Marcus Douthit, averaging 19 points, 9 rebounds. At Alam lahat mo, na 5 puntos natin galing sa kanya. Napakarami nating pinagpiliang mga malalaking players na naglaro dati sa NBA upang inaturalized at tumulong, kunin para tumulong sa kampanya ng Pilipinas na maging isang qualifier sa London 2012 Olympics, at yan ay susubukan nating magawa sa parating na Asian Championships sa Wuhan, Hubei, China sa parating na September 25. Almost a steal by Baroka. At nabawian tayo sa kabilang dulo. Etong si Dong Junyang. Pinulutan ng foul si Mark Anthony Baroka. Mahusay at mabilis na gwardya, kayang gumawa ng sariling tira. At ngayon ay napaka-importante sa ating kampanya kontra dito sa Korean squad na matining ang ating individual defense. Kung mapapalabas nila si Marcus Douthit para humelp dun sa mga penetrators, malilibre siya dun sa weak side rebounding at dun niya tayo masasaktan ng husto. Mintis nga lang si Yang sa kanyang unang free throw. Halos 4 na minuto na lumilipas dito, pero tignan mo i-score, Coach Ronnie, 5-4 pa lamang. Habang lumalalim ang ating Jones Cup, makakaasa ka na ang depensa ng lahat ng koponan ay balot sa physicality. Yung physicalidad talagang tataas ang antas. And definitely, dahil sa pabigat ng pabigat kung ano ang nakalaan sa bawat panalo o pagkatalo. 3-pointer on the way, Mintis. Tumatakbo mga Koreano. They go to the corner. 3-pointer. No good. 0 for 3 na ang Korea from the 3-point line. TJ Moon keeps it alive. They go back to Moon. Nakipagsayaw dun sa kaliwa. Jumper niya wala pa rin. So far, 0 out of 3 from the outside. TJ Moon has that ability na mag-explode, sumabog sa magandang pamamaraan with his 3-point shooting and with his perimeter touch. With over 4 minutes having gone by, tabla pa rin tayo sa 5. Baroka dumaan sa pick ni Aguilar. Pull-up jumper, Mintis, half for the rebound. Mababang porsyento ng dalawang koponan from the field. Minsan ganyan ang nagiging tema, lalong-lalo na pag mataas ang pressure. Ayan na nga, no? 2 for 7 at 1 for 7. Douthit with a big block. Tumatakbo mga Pilipino. Lot sa kabilang dulo. Huli! Pero the Filipinos keep it alive. Baroka hesitates on that 3. Wala pa rin si Douthit sa ating screen. Oo, 4 on 5 on this end of the floor. Ayan, gingerly going down the floor after that nice rejection. Ang problema, 4 na segundo na lang sa ating shot clock. Douthit puts it on the floor. Pinasabit si Ha. Matagal bago siya nakababa, but no problem nung matanggap niya yung bola. Problema, parang iika-ika pa itong si Marcus Douthit. Tumiklop kanina yung paa niya pagkatapos niyang sumupalpal. As we head into this timeout, tabla tayo at 5 apiece. Do join us back dito lang sa Active on IBC. So matapos ang 5 minuto ng aksyon, tabla tayo sa tig-5 dito sa laban ng Pilipinas at Korea. At ang inaalala natin ngayon, eto, pagkatapos nung butatan ni Douthit a couple of sequences ago, he crashed hard to the floor. Nabagsakan niya si Christio pa ba yun, yung nasa ilalim. At medyo iika-ika ang ating big man na si Kuya Marcus Douthit. Na napangiwi on his way to the bench. Halos tumiklop yung kanyang dalawang paa underneath him nung natalisod siya nitong si Christio. Subalit Marcus Douthit nonetheless will shoot his 2 free throws. Alam naman natin, atibay at tao din yang si Marcus Douthit. Sa kapahingado naman siya kahapon. Did not get to see floor action for Team Philippines na nahirapan nung first half.
only on top by 3 against the challenge of Malaysia. Subalit, nung second half, nagpaulan na ng 49 points at nilimitahan ng Malaysia sa 34 na naman, kung kaya 18 ang ating naging panalo kontra Malaysia. Magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Mag-umar dyan kasama si Coach Ronnie Magsanok para sa Active on IBC's coverage ng ating 33rd William Jones Cup. All 7 Philippine points galing kay Marcus Douthit. Gaano ka komportable ka na puro kay Douthit lang tayo napupunta at this point? Pag na-focus na ang depensa ngayon ng Blue Shirts ng Korea, dyan malilibre ngayon ng mga gunners from the outside. Yung tinatawag nating inside-outside attack. Kadalasan kasi, pag nahilig yung mga perimeter players na umuna muna sa mga tikada sa labas at hindi pumasok, doon lang nila hinahanap si Marcus Douthit. Pero ngayon, conscious effort, get the ball to Douthit, and so far, positive things for Team Philippines. Tigatlong foul, magkabilang koponan. Kim, walang mapasahan, ninakaw na ng Pilipinas. Here we go on the run. Chris Lutz sa kabilang dulo. Excellent feed coming from Chris Chu. Ito yung pinupunto natin kanina, kailangan matibay yung individual defense. Hindi ako naniniwala ako na si Coach Raiko Toroman ay hindi magpapatulong ng husto sa help side defense. Instead, one-on-one defense tayo. Walang malilibre from the outside. If they're going to beat us, they have to beat us inside. Na kung saan nandun si Marcus Douthit. TJ Moon, umatake sa loob. Inabot kay Ha. Jump hook is a miss. Douthit with a board. JV Casio nasa sahig na para sa Smart Gilas Pilipinas, and he is fouled. And so far for the entire stretch of this tournament, itong Korea napaka-utak fumaul. Meron tayong tinatawag na fouling for profit. At pag hindi ka pa over the limit at alam mo may numbers yung kalaban in transition, pwede kang mag-give up ng early foul para hindi ka matakbuhan at masyutan ng mga layups. Wala na pong 4 na minuto natitira sa ating opening quarter. Casio in the lane, kicks it over. Aguilar from the baseline. Paso! That perimeter shot is going to be very, very important for today's campaign against Korea. We need to bury that shot consistently. That's a 6-0 run para sa Smart Gilas Pilipinas para umabante 11-5. Napuwersang tumawag ng timeout ang Korea. Matapos umiskor ng unang 7 minuto ng Pilipinas si Marcus Douthit, eto na, in the last 3 minutes, nagtutulong-tulong na. The rest of the guys, Aguilar with a jumper, Lutz with a layup, lamang tayo ng 6-11-5. And so far, this is the best start in the last 3 games para dito sa Smart Gilas team. At silipin natin ang mga numero ni Japet Aguilar na nagpapakita ng magandang performance dito sa Jones Cup. Of course, si JV Casio continues to be the ace backcourt guard. Itong si Coach Raiko Toroman normally comes off the bench but is the deadly shooter from the 3-point area para sa mga Pilipino. Hindi po mali yung graphics sa J.E. Casio dahil Joseph Evans Casio yan. Palayo niya yung JV. 11-5, South Korea stuck at 5 points sa puntong ito. Halos 3 kalahati na lang natitira sa ating opening quarter. TJ Moon 0 for 3 from the field. Gets it over to Kim. Underneath, scoop layup, pasok. What comes out limping after that reverse lay-in. Oy, at kanang tuhod ang hawak neto ni Kim. Never a good sight for any athlete to go down in pain na ganyan. Lalong-lalo na. Tayo'y palalim na dito sa ating Jones Cup. And the way he has held on to that right knee does not look good for Kim. Ju Sung Kim definitely in agonizing pain dito, Coach Ronnie. Oo. Siya ang pinaka-solid para dito sa Korea on offense. At pagka ganito, kahit kalaban natin na etong Korea sa ngayon, etong mga eksenang ayaw na ayaw mo makikita nangyayari sa kahit sa kaninong atleta. 3 dribbles in attacking the defense of Japet Aguilar. Mag-isa lang siya pero dun sa kanyang pagland, hindi na yan naitukod Bigla na lang may naramdaman at inalalaya na nga yung kanyang tuhod. Not a welcome sight. Yung dati Shindong pa. On your TV screen siya ng legendary South Korean hotshot na talagang nakilala ng gusto ng mga Filipino basketball fans. Kasabayan niyan nila Sonny Jaworski, Ed Ocampo. At bago dumating yung generation ni Lee Chung-hee na siyang sumunod sa mga yapak nitong si Shindong pa. Piggyback ride ang nangyari. Coach, natamad ako maglakad palabas. Kaya ko sa'yo mamaya. And ang worrisome dyan is pag hindi ka makalakad on your On own. your own. Pero ito hanggang sa Ito, mag-isa pagbagsak lang niya siya mukhang okay pa. Pagpihit niya to go Yes. back on defense, parang doon siya may naramdaman, Hindi natin alam kung dumikit sa sahig upon his pivot.
But definitely, he's feeling the pain. Yung sapatos dumikit sa barnes, ano? Baka ganun yan. Nangyayari yan. Douthit, baseline jumper, Mintis, as we swing back to live action. 11-7 na nasa ating talaan. Just over 3 minutes remaining sa ating first quarter. Korea down by 4. Make that just 2 after that jumper. That's the first jumper off the dribble. At yan ay nanggaling dito kay Kang. Isa sa mga matibay pagdating sa opensa for Korea. Casio unleashes a 3, Mintis. Wala pa tayong baskets from the 3-point area. About 0 to 4 for Team Philippines. Both squads struggling from the outside dito. As they try and go to the post. Inatake na naman ang depensa ni Japet Aguilar. Pull-up jumper. Tama yung pinunto mo. Yung depensa ni Japet Aguilar inaatake. Therefore, he has to step up. Tibayin yung depensa. Itulak yung mga umatake sa kanya at wag pabayaang makapasok doon sa malalim na parte ng shaded area. Problema, may isang personal foul na yan si Japet Aguilar, so he's gotta watch it. Napakaaga pa neto as a jumper on the run is knocked down by Chris Lutz. Yan ang magandang improvement sa offensive game nitong si Chris Lutz. Whereas dati, purely a catch and shoot player. Ngayon, he has that ability to attack the closeouts and go for his layups. 4 na puntos na nga ang naiaambag dito ni Lutz. 4 na ulit ang abante ng Pilipinas. Wala na pong 2 minuto natitira sa ating opening frame. Top pass! Napakaganda para dito kay O. Mintis nga lang yung tira. Ha! Underneath, trying to keep it alive. Hindi makayuko. Etong si Ha. They go to Chuchu. Casio. Dumaan sa pick ni Douthit. Casio with a teardrop off the glass. Over Ha! 5-7 over 7-2. No problem for JV Casio. 6-point lead para dito sa Team Pilipinas. Pero matining na depensa ng Team Pilipinas ang siyang nagiging sikreto sa kanilang 6 na puntos na kalamangan so far against Team Korea. Just over a minute remaining sa ating first quarter. TJ Moon, di pa nakakapag-ambag. Creating space. Wala. Nando doon. Itong si O to clean it up. Doubt it was on the weak side. Just trying to block out itong si Ha. Importante, individual defense and a conscious effort to block out the weak side rebounders of Korea. First basket of the game para kay O. They lob it to Aguilar. Kaso wala sa timing. Di nagkaintindihan. That's a part of our offensive scheme really. Yung back screen for Japet Aguilar or a rear cut. This was the earlier play para kay JV Casio. A teardrop off the bank. Ito si JV pinatutunayan, especially in this Jones Cup, na wala siyang katakot-takot kahit gaano kalalaki ang kalaban. Kahit nung ira ng kalaban, pinagagawa niya yun. Naging yung malaking Sabado. improvement dito sa kapila ng Smart Gilas talaga, Magu. Dati kasi meron pang tinatawag na parang namamalahibo because of the inexperience. Pero in the last year, including the Champions Cup at maging nung humarap sila dun sa Smart All-Stars, iba na. Yun yata isa sa pinakamabigat doon. No? Huling-huli nating nakita talaga itong ating Smart Gilas Pilipinas. Mga Smart All-Stars, galing NBA mga nakalaban. Pagkaba naman doon, nakipagsabayan ka. Sino pa ba ang masa-starstruck ka? Meron tayong pinaniniwalaang kasabihan, if you want to be the best, then you have to play against the best. At yun lamang ang pamamaraan para malipat yung teknolohiya, yung kaalaman, kung ano ba ang sekreto ng mga mahuhusay, kung bakit sila magagaling, kung bakit sila elite na tinatawag. And to come to within just 9 points of that selection, Kobe Bryant, Chris Paul, Kevin Durant, at saka etong si Derrick Rose. At saka napakalaking achievement ano? Nandito na rin tayo sa culmination ng 3-year program na iginuhit ng mga officials ng Smart Gilas para dito sa koponan na pinilit nilang magsama-sama for the last 3 years. Of course, tinulungan sa pagpasok ni Dondon Tiveros at ni Asi Taulaba. At sa parating na FIBA competition, alam ko meron pang darating na ilang reinforcements from the PBA na sila Kelly Williams, Oranidel De Ocampo at Jimmy Alapag. Korea on the attack, 16-11, 5 pa rin ang abante ng Team Pilipinas. So far, no 3-point basket para dito sa Korea, and that has been to the advantage of the Filipinos. Maganda yung individual defense, wala masyadong help, hindi na-open yung shooters, transition defense, maayos din para sa white shirts. 10 segundo natitira sa ating opening quarter. Korea on the attack. Doon sa loob, etong si O muscles his way for the 2, may kasama pang foul. Top scored last night against Japan, 22 points and 14 big rebounds, showing us that he is one of the best players dito sa koponan ni Coach Herjay.
Puro inside scoring ang nakikita natin dito sa Korea. Of course, si Marcus Doutit, nakokontain niya siya. But what about the rest of the bigs ng ating kupunan? Sek Yun Oh, pagkakataong ibaba sa dalawang inahabol ng South Korea. Takes care of the bonus. Wala na pong 3 segundo natitira dito sa first quarter. Aguilar launches a Hail Mary. Diretso-diretso, kapos nga lamang. So at the end of the first 10 minutes of action, nakahawak tayo ng 2 puntos na kalamangan. 16-14 is your score. Tutok lang kayo sa aming pagbabalik. Second quarter of action na dito lang sa Active on IBC.